tayo naligo. Dinis bigas mga dalaging. Running my hands over my eyes as I fell out of bed, hurting my head from things that I said. I finally done. Scuba diving. Ada ulam nih. Wa palaligo guys, imbis sa jong bentang linaw tubig wa panahugong. Wa naligo. Linawa untuk ikuan ang saka natin nakita nga isla. Masaksanan guys. Before na to i-divide ang groups, no, natin another resource person nga mo speak para for the big group. So very important ang iyahang topic because it is about communication and conflict management. Okay? Ate Mai, palihog magtawag sa ato ang resource speaker. So ako lang siya introduce, no, while waiting. So ato ang resource person karong buntaga, he previously worked sa mga INGO, so naka-work siya o Plan International. He's connected with Food for the Hungry, the Child Fund International, and he's a psychologist by profession. And also, yung specialization is the disaster risk reduction management. So he was an emergency responder. Okay? So ato ang tagaan og kusog nga palakpak ato ang resource person, Mr. Andres Magalong. Andres Magalong. Ay, magandang yung tinatanong background ako kasi hindi ko masyadong kilala. Part of the program for empowered leadership, ba kayang kurso sa pamumuno? Paano mamuno? Marami sa inyo mga pinuno dito, no? Hindi ako nagkakamali. Marami sa inyo mga chief aid dito. Meron mga municipal kagawad. Meron na bang mga kagawad sa barangay? Okay. Ino-consider kayo ng mga tao na mga pinuno. Elected officials. Tapos na pag-uusap. Individual man o organisasyon. Tapos ano yung direksyon ng communication? Paano mo ba nag-uusap? Tuturo ko rin sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo, tsaka na yung uri ng mga komunikasyon. Meron hong dalawang uri ng komunikasyon. Hindi, tatanungin kayo, simple lang. Pag nakikinig kayo ng radyo o nanonood kayo ng TV, may communication ba doon? Samahan mo kayong kinabibilangan o wala? May magagamit niyo itong kaalaman na to. Ano po? So, you can write if you want, no? Or note. Pero pwede naman hindi kayo magsulat kasi bibigyan ko ng kopya ng DSWD para kung sakaling gusto nyo humingi ng kopya, you can have it. So, dito po muna ako. Okay po? So, sa module 2 nitong walang mood na to, ang sinasabi sa communication ay isang proseso o tuloy-tuloy na palitan ng mensahe hanggang sa ganap na umaga. Pino-workshop ko to pero ang dami nyo, huwag na natin yung munang i-workshop. Kasi papipilahin ko kayo, gagawa ko ng message, babasahin nyo yung message, ipapasa nyo sa susunod. Babasahin na naman niya, ipapasa na naman niya sa susunod. Pag doon sa dulo, tama yung message, nakinig lahat. Ganon, correct message delay. Kaya marami na kayo. So, diretso na lang tayo. Ang one way, yung nagpapadala ay hindi alam kung nakuha o naintindihan ng nakarinig
o nagbasa ang ibig niyang iparating. Halimbawa nito, yung kaninang sinabi ko sa inyo, radio. Nakikinig lang naman tayo eh. Television o dyaryo. One way yan. Kasi wala namang mag-feedback sa iyo eh. Nasubukan nyo na ba yun? Na nakikinig kayo ng radyo tapos nagreklamo kayo, sumagot yung radyo? Nangyari na ba yun? Wala pa. Minura mo yung radyo, minura ka rin. Kasi nabuisit ka dun sa naririnig mo. Naminaw may drama sa radyo. Makungot may maminaw sa drama sa radyo ka na ay Press ka lang. Alam mo yung mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, yung mga bangayan ng ating mga pinuno, ang mga hindi pagkakaunawaan ay maaaring magdulot ng kawalan ng pagkakaisa. Sa English ang tawag diyan cohesion. Ito yung pwedeng mangyari, hindi kayo united at hindi rin kayo pwede rin tumungo sa hindi pagtutulungan. Kanya-kanya ng gawa. Walang malinaw na direksyon. So pag yung pong may problema po yung namumuno at saka yung mga kasapian, meron ho kayo, maaari kayo magkaroon ng problema sa unity at saka sa pagtutulungan. So iwasan po natin na magkaroon tayo ng ganitong problema kasi hindi po mag-grow ang ating organization pag tayo po ay may mga conflict sa loob ng ating organisasyon. Okay? Sige po. Ang mga madalas na sanhi ng tunggalian ay interpersonal conflict na kung saan ang isang tao o grupo ay nagtutunggali sa mga sumusunod na dahilan. Estilo, yung style of work, malaki rin po ang kinalaman yan sa na magkaroon ng conflict, paano mo ginagawa yung trabaho mo, style of work. Nagkakasalubong kayo. Tataasan ka ng kilay, tataasan ka ng uso. Yan. So, ngayon, gusto mo ipakita na okay lang kayo. Pag nagsalubong kayo, hello! Plastikay. Ano naman po? Plastikan. Yes. Sige, sampulan mo. No. Ed. Pero, kailang RA, kung nakabantay ka mo ang akong PowerPoint, ang gilalong ani, ay yung presentation ni attorney. Kaya human na ninato sa judges. Ma'am, kamay reaction lang pwede? Sir. Pwede Sir, kamay reaction? Pwede? Oh, sige sir. Sir, video pa na ka, kailangan ng tanan Counselor. Salamat! May tungod sa atong resource person karon, may tungod sa communication, conflict resolution. Ako sa akong bahay, dili ko ka-question sa iyang expertise. Pero akong husband, ang iyang kaibaw excellent, ang iyang gawi na discuss excellent, pero dili magod siya IPS. Nalimot siya na under sa United Nations Resolution o sa Philippine Constitution o sa Republic Act 8371 nga the primacy of customary laws at principle. Di sa conflict resolution sa tribo, doon ay iyang kabuling balaod nga wakta mangitag diplomacy tungod kay doon ay customary laws, tradition and principle. Pareha sa Badlaw, doon na sila ay customary and tradition principle on saan pagsulbad ilang problema. Kinsa itong nagansi bayran, yaw sa magsabot, sanduko. Why nakahisgot anak kay dili siya ay peace? Ay peace mangod ni. Ikatulo, sa academies, kaya ito siya, doctorate dun siya, dami kayo to. Pero sabi niyo nga ingon ini, dapat i-promote ang traditional and custom sa resolution conflict sa tribo. Kaya ang iyang gitudlo god nga mayo western dili tradition sa tribo. Focus siya sa barangay. Focus siya. Mo na, asa ko na nga dili ko katamay niya kay maigid siya. Wa lang gid niya maisgote tong rigopos sa kalibutan nga ang customary laws and principle sa tribo girespetuhan sa konstitusyon sa Pilipinas. Nga ang tribo
solbaron ang problema pinaagi sa ilang kustumbre. Dan salamat o mahimot. Salamat, sir. Okay. Ako nga po, speaker kay ilang mo medical action group. Mga grupo sa mga doktor, mga medical practitioners nga cleaning. Usa to siya psychologist dito sa magkauluhan. Nga nagbalik loob. Ang iya asawa na hindi ba po na ito? Gawa na rin. Pathologist. Hindi ko na basta-basta amo ng wadon tungkol kay Ibrosils na anak nga balaod. Ano nga basta-basta? So wala nang ginahanglan tag legal aspect. Kung unsa siya ka humanitarian nga purpose kung pwede ba. Wa ba tay maapakan nga mga dignidad sa usa ka tawo ato nang buhaton. Kay super murag wa pa puna sa although naa nas among balaod pero wa pa puna namo suway. Sa Gindolman, Bayong, 446 ka population, 114 ka household. Bayabas, 554 ang population, 95 ka bubong, Kadsipon. No, Kadsi area. Magkabuto na rin dito ka? 95. Kasi awala din si Kapitan. Last 2021. Di na maumamahal. Taas na ma'am, taas na. Nadagan namin dyan. Pilar. Ang Pilar, Buena Suerte, Katagdaan, Inaguban, Lundag, ug San Carlos. Buena Suerte, upat lang ka household dito. Naa si Chieftain Buena Suerte dire. Ang Katagdaan, 32 ka bubong. O ang Kansungay, 68 ka bubong. Kansungay, 68 ka bubong. Inaguban, 60 ka bubong. Grabe ni, Fortunato Rabi. Lundag, 164 ka bubong. Ang San Carlos kay duha lang ka bubong. San Carlos. Sungay na. Napil na. Nasaw, Valencia, 32. Chieftain Arlene, 32. Nagkikita sa po ni ma'am. Check ka na na. Excuse me, ma'am. Tangan nga advisor ani ama ng NCIP. Yang bilang ato wotan nga taga NCIP. Wa ka jud ni nagkasabot ni sa asawa nga di sa gid mi mo submit og sensor samtang dili namo ma-clear ang guidelines sa NCIP. Kay kung ibase na to sa libro sa Iskaya na naa sa taytay ni apaman si Chieftain Dario, ang mga kaliwatan ni Luciano, ang ubang mga libro sa Iskaya gikan sa Kanmaniko sa Valencia kaliwatan ni Abarado. Unya ang mga anak o apo ni Anoy Datahan naa sa Kanduaw. Ang problema karon kay di mi kasinsos kay kung dili taga Balingasaw, dili man mao lagi mo among haymawan nga palisiya sa naging mga katuigan. Kay kung among sinsoson ang kaliwatan ni Luciano suma sa libro sa Iskaya o kaliwatan sa mga borado o mga anak ug apo ni Anoy Datahan, daghan ginaunta kung dili lang gyud mo limit sa Balingasaw. Kung gusto mi dili tanan tagag oportunidad nga makakaton sa Iskaya. Then number 3, rich in history. So mana sa pag-apil na po na to sa pagkanang eskwela namo, tuluan mig saling history ba na gidagmay kaso naputol po tungod kay nang COVID. Then karon na may seminar, so na flashback or na tagaan ba may more information sa isang-isang nga tribe sa Ate, sa Badjaw, then sa Iskaya. Daghan pa gyud may kinahanglan nga ma-learn apan nanikamot pod mi nga maminaw pod mag-search pod o sanay pa may angay pod makatunan. Then sa witness, una, and yet no government support. Si Uncle ani gasuwat. Pero murag ngana man siguro murag, di ba? Kabantay pud ta nga
Dili man siguro gud sa mua ba or something nga murag kuwang pa, di ba? Dili pa yung noon na maski seminar bro gumi nadunggan nga gipahigayon nga ihatag sa mga tungod sa nagbago-bago na nga henerasyon, halos malimta na mga bata ron dili lagi mga tanag sa una na pagsuwat insa day alphabet ana wala na nag-focus na sila sa sigduwa kabantay mo maglahi mo storya. Sa una, mga bata, hilig pagduwa ang mga patentero, hilig pagduwa-duwa sa gawas, maligo sa sopa. Pero karon bisag atapad mga o nag-cellphone, di ba? Maski kita. So, di na mo dinagdanay. Then number 2, youth lack interest to study Iskaya, alphabets, and it's very difficult. O mata akong giingon. Di ba, lisod yun. Murag na. Sumpay lang isa. Number 1 kay mo lagi na og wa poy mo initiate ag tudlo wala pod dili ra pud ta maminaw dili ra pud ta mangutanag sani ganito hinungdan ana sani ganito history ana di ba wala man gyud dili ra ma-service kaya sa uban tinuod dili tinuod ko no oh tinuod nga na gyud di ba maski gamay nga interest siguro siguro hangyo na to sa karon after seminar bisag gamay interest nga ato magipasundayag sa atong nga tribor something di ba dili na tanan nakadung ani o ipasundayag pa nato atong nakatunan aning lugar aning panahuna o i-share nato depende ninyo magpa forum ba meeting ba depende bisag chat lang good o when mo niya mong nabuhat rong adlaw sa diwan kay nangana dito ngana. Then lastly thread banamo ning seminar initiated focus on Western method. Mahingan siyang kon kay mao lagi na di ba murag kuwang pa ba para siguro namo kuwang pa ginagmay nga information nga needed siya kanang focus pa sa bahanta or kanang mas dugangan pa dahil to. Then maro to sa Valencia daghang salamat. Okay. Samo na lang nato no. Pag-comment on nga. Sige, sundan nato og badyaw. Mark pa mi. Signature form. Now na amday. Yes, ay mo awid. Unya na ay mo report. Isa pa iwak ka report dere. Ikaw na sige report dai. May lang. Hello. So, hapon tulong makang kami man or sa amo ka kay good afternoon everyone. So, sa among SWOT analysis kay first magsugod mi usual magsugod jud mi sa strength. So, first kay creative minds. Gibutang na namo kay tungod manggod ang mga badyo kay kuan sila kayo in terms of sa mga butang bitaw hilig sila mo create something into something mo dyan na ilaha. So usahay kay makita nako mga batang badyo nga kanang chichirya nga kuan bitaw sudlanan sa chichirya kahimuon nila usahay og bagbag unya usahay pud kay hilig sila magama og mga